May mga salita kang maririnig na hindi mo dapat intindihin dahil baka hindi mo kayanin ang ibig sabihin. Ako si Ira at ito ang kwento ko. November nun, naalala ko pa. Start na ulit ng second semester at nasa third year na ako nun. Sobrang ihing-ihi na ako that time. As in yung feeling na parang sasabog na talaga ang pantog ko. Saktong Philippine literature ang subject namin. Sabi ng professor namin na magbasa lang daw kami ng libro. Since busy lahat ng friends ko sa pagbabasa at ihing-ihi na talaga ako, nagpaalam ako na pupunta sa CR mag-isa. Tahimik sa hallway. Siguro dahil ongoing pa yung mga klase. Wala rin masyadong students sa lobby at medyo off ang feeling. Plano ko sana na mag-CR sa third floor pero may janitor na naglilinis kaya sa first floor ako napadpad. Pagpasok ko sa CR, napansin kong wala talagang tao. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Alam ko namang maraming multo at kwento-kwento tungkol sa main building pero wala akong choice. Sobrang ihing-ihi na ako kaya kahit kabado nagmadali akong pumasok sa first cubicle. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung ayaw mong may humila sa paa mo mamayang gabi, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Habang umiihi ako, bigla akong may narinig. Boses ng babae. Ole, ole, ole. Paulit-ulit niyang sinasabi. Diyos ko, ramdam ko yung panlalamig ng buong katawan ko. Nanginginig na ako sa takot. Pero pinilit kong bilisan ang pag-ihi ko. Gusto ko nang makalabas sa mga panahong ito. Pagkatapos ko, nagmamadali akong binuksan yung pinto ng cubicle. Pero hindi ito bumukas. Parang may pumipigil. Parang may nakaharang. Doon na ako natulala sa takot. Sinubukan kong itulak ng malakas. Pero hindi gumagalaw ang pinto. Halos maiyak na ako. Nanginginig na yung mga tuhod ko. Sinimulan kong magdasal ng Apostles' Creed kahit nanginginig yung boses ko. Ole, ole, ole. Mas lalo kong nilakasan ang pagtulak sa pinto hanggang sa biglang bumukas ito. Wala akong inaksayang oras. Mabilis akong lumabas ng CR at tumakbo pabalik sa classroom namin. Sa sobrang takot ko, halos pabalibag yung way ko ng pagbukas ng pinto ng room namin. Napatingin silang lahat sa akin, pati si Professor. Nanlaki ang mga mata nila nang makita akong nanginginig, namumutla at umiiyak. Nilapitan ako ni Prof at tinanong kung anong nangyari. Nagulat sila nang ikinuwento ko ang narinig ko sa CR. Napansin kong nagbago yung ekspresyon niya, para bang may alam siya. Tinanong niya ako, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng ole? Umiling lang ako. Lumunok siya bago nagsalita ulit. It means look up. Napahinto ako. Parang biglang tumigil yung mundo ko. Mas lalo akong napahagulgol ng iyak. Ano kaya ang makikita ko kung napatingala ako? Ayokong isipin. Pero isang bagay lang ang sure ako. Hinding-hindi na ako magsi-CR doon kahit kailan.